Magandang araw mga remnants. Bago tayo makinig ng mensahe, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat kay Kristo na nagbigay kaligtasan para kami ay lumaya mula sa kasalanan, sa sumpa at kamatayan. Maraming salamat sa kaharian ng Diyos na nararanasan namin hanggang ngayon. Maraming salamat sa pagpuspos ng banal na espiritu na nagbibigay kapangyarihan para gawin ang misyon ng pag-eebanghelyo sa buong mundo. Nawa, maging bartisan kami ng Diyos na wawasak sa bartisan ni Satanas. Sa oras na ito, puspusan mo ng banal na espiritu ang bawat makikinig para maunawaan ang iyong mensahe. Sa pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen. Ang pamagat ng ating mensahe sa araw na ito ay, paano nabuhay ang mga Israelita sa Ehipto? Sa Exodus 3:18, ikalawang lektura sa buwan ng Abril, taong 2024. Ang mga remnants ay nakakaranas ng mga problema, o di kaya'y sugat mula sa kanilang mga kaibigan, mababang grado sa paaralan, mas madalas mula sa mga nakakasama nila sa loob ng tahanan. Kapag ito ay nagpatuloy, ito ay magiging isang espiritual na problema ng mga remnants. Ngunit tinawag ng Diyos ang mga remnants bilang isang ganap na bartisan ng fields para iligtas ang mga taong nasa loob ng espiritual na problema gamit ang salita ng Diyos. Kung ibubukas ng mga remnants ang kanilang espiritual na mata, makikita at mauunawaan nila na dapat silang tumayo bilang bartisan at maranasan ang pagsama at pagpuspos ng banal na espiritu upang ihayag ang magandang balita ni Kristo. Na kahit saan ay kaya mong maging matagumpay sa loob ng salita ng Diyos. Kaya mong manalangin na mapasayo ang kaharian ng Diyos at matanggap ang pagpuspos ng banal na espiritu. Intelektual na kapangyarihan para maunawaan ang salita ng Diyos. Pisikal na kapangyarihan para makapagbahagi ng salita ng Diyos at magligtas ng tao. Pinansyal na kapangyarihan para sa simbahan, misyon at pag-eebanghelyo. Lakas para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ang mga remnants ay ang spiritual summit na nagtatamasa ng 5 kapangyarihan. Ang mga remnants ay nagtatamasa ng 5 kapangyarihan sa pamamagitan ng malalim na paghinga. Para sa panimulang mensahe, una, ano ang orihinal na misyon ng Israel? Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong tahanan, ang bayan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. At dooy, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at ikaw ay magiging isang malaking bansa. Pagpapalain ko at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At sa pamamagitan mo, makakatanggap ng pagpapala ang marami. At kung sino man ang magpala sa iyo, ay aking pagpapalain. Ang susumpa ay aking susumpain. At sa pamamagitan mo, ang lahat ng bansa sa daigdig ay pagpapalain ko. Pangalawang mensahe, anong uri ng bansa ang Ehipto?
Ang Ehipto ay isang bansa na kung saan ang 237 na bansa at 5,000 na tribo ang natipon. Dahil iba't ibang tao na nagmula sa iba't ibang mga bansa ang naging alipin sa Ehipto. Kaya naman, magandang lugar ito para ihayag ang salita ng Diyos. Ngunit pinatigas ng Diyos ang puso ni Faraon. Sa ikasampung salot na ipinadala ng Diyos sa Ehipto, namatay ang lahat ng mga panganay na hayop at panganay na mga anak. Isa sa panganay ng Faraon ang namatay. At sa pangyayaring iyon, doon lamang pinalaya ng Faraon ang mga Israelita, si Moses at si Aaron. Dahil sa pagpahid ng dugo ng mga Israelita sa hamba ng kanilang mga pintuan na sumisimbolo ng kaligtasan, sila ay iniligtas at pinalaya ng Diyos mula sa kamatayan. Para sa konklusyon, paano ka magiging spiritual summit? Una, panghawakan mo ang tamang tipan sa pamamagitan ng pagsamba. Sa umaga, ikaw ay manalangin, hawak-hawak ang salita ng Diyos. Sa araw naman, i-enjoy mo ang pagsama ng 3 persona sa lahat ng field na pupuntahan mo, sa eskwelahan man o sa iyong tahanan. At pagdating ng gabi, bago matulog, ikaw ay manalangin ng may pagpapasalamat at kumpirmahin mo ang sagot sa buong araw. Kaya ikaw ay tinawag ng Diyos para maging spiritual summit na magtatamasa ng 5 kapangyarihan sa pamamagitan ng panalangin ng 3 courtyards. Kaya ipanalangin mo ng 3 courtyards ay maitayo sa iyong simbahan. Mabuksan ang courtyard para sa mga hintil. Ito ay magiging daan para mabuksan ang pag-eebanghelyo sa 237 nations, 5,000 tribes, at multi-ethnic groups. Courtyard para sa panalangin. Ito ay magiging bukas para sa lahat ng tao para matanggap ang kagalingan, magkaroon ng kapayapaan. At courtyard para sa mga bata, upang sila ay maligtas at mabuhay sa loob ng salita ng Diyos. Kaya, pinagpapala ko kayo na maging ganap na bartisan sa inyong mga tahanan, sa inyong mga simbahan, at sa inyong mga field. Tayo ay manalangin sa pagtatapos. Panginoon, maraming salamat sa mensahe na naipahayag ngayong araw. Maraming salamat dahil ginawa mo kaming bartisan ng Diyos para wasakin ang bartisan ng 12 problema na ginagamit ni Satanas hanggang ngayon. Nawa pagpalain mo ang bawat remnants na maging isang ganap na bartisan na sisira sa bartisan ng Diyos-Diyosan at bartisan ni Satanas. Nawa lagi kaming humawak sa salita ng Diyos at magkaroon ng panalangin. Nawa lagi mo kaming puspusan ng banal na espiritu sa lahat ng field na pupuntahan namin. Nawa sa lahat ng aming pinupuntahan ay mawasak ang bartisan ni Satanas. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen.